Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, October 22 na po, 2024, meron po tayong update sa lagay ng ating panahon at yung minomonitor po natin na si Bagyong Christine. Pero bago natin alamin ang lagay ng ating panahon, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel at pahit na rin po ng notification bell para lagi po kayong manotify at lagi ko po kayong manotify sa lagay po ng ating panahon. Mga kababayan, ngayong araw po mga kaibigan, patuloy pa rin pong kumikilos. Ito nga pong si Bagyong Christine at tinatahak niya po ang direksyon dito po sa may bandang Bicol region. And as of now mga kaibigan, ang lakas po ng kanyang hangin ay nasa 75 kilometers per hour na po siya, na meron naman pong bugso na pumapalo sa 95 kilometers per hour. Pa-westward po ang kilos, medyo mabagal pa rin po, nasa 15 kilometers per hour. Kung titignan po natin sa ating pinaka-live forecast weather po mga kaibigan, 530 kilometers po yung kanyang direksyon dito po sa may bandang east of Virac, Catanduanes. So mga kababayan ko, tulad ng aking sinasabi, ito po ay malaki ang tsansa na mas malaging malakas pa na bagyo within the next 12 to 24 hours. So alamin natin mga kababayan kung ano po yung mga lugar na apektado po, maapektuhan ito nga pong si Bagyong Christine ngayong araw po ng Martes. So October 22 sa area po ng Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Negros Island Region, northern portion po ng Cebu, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Sarangani, Davao del Sur at Davao Oriental ay patuloy po makakaranas ng maulap at may mga mahina at tsansa ng malalakas na pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi dahil nga po dito sa banta ni Bagyong Christine. Mga kaibigan, pinag-iingat din ngayon, especially nga po mga kaibigan ko, eto pong area po ng Bicol region, Cagayan, Isabela at northern portion po ng Luzon. Mag-ingat tayo, kasama rin po dito ang Eastern Visayas mga kaibigan. Dahil kung titignan po ninyo, Bicol region at ilang bahagi po ng Eastern Visayas ang may makakapal po na kaulapan ngayon na may dalang mabibigat po na pag-ulan. Dulot po yan ng outer rain bands ng Bagyong Christine. So nakakatakot man po yung dulot niya o laki ng kanyang nasasakop na kaulapan na talaga nakikita po natin sa ating radar. Mas maganda nakahanda na lamang po tayo. Hindi man po ito agad-agad magbibigay ng sobrang lakas na pag-uulan, pero asahan po natin pagpatak po ng Miyerkules, Huwebes at Biyernes, dyan po talaga mas lalakas. Eto nga pong si Bagyong Christine. So ganun din, inaasahang lalakas pa ang bagyo bilang isang tropical storm sa mga susunod po na oras mga kaibigan, habang patuloy po na kumikilos papalapit sa silangang bahagi po ng Bicol region. Take note mga kaibigan, Bicol region po. At saka inaasahang tatama naman sa bahagi po ng Cagayan, Isabela, sa area po sa Miyerkules po yan ng gabi o Huwebes po ng umaga bilang isang severe tropical storm category. At ito'y tatawirin po ang landmass po ng Northern Luzon. So take note mga kaibigan, malino naman yung aking sinasabi, pagpatak po ng Miyerkules o Huwebes po ng umaga, ito yung magiging isang ganap na po na severe tropical storm. Mga kaibigan, ito yung medyo malakas-lakas po na bagyo na nagtatala po ng hangin na pumapalo sa signal number 3 hanggang signal number 4. So maging handa at maging ready po tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Ngayon po mga kaibigan, paghahandaan na rin po natin ng pagpalapit na bagyong ito, lalong-lalo na po dito sa may area po ng Luzon. Habang may kalayuan pa pero inaasahan na mabilis po itong kikilos or mag-intensifies papasok po or papalapit po dito sa area ng ating Philippine landmass. Kaya ngayon pa lamang po binabalaan na ang bawat isa na maging handa. Unang-una, isave natin ang ating mga kagamitan. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, ito'y nalalapit ng dumaan dito nga po sa Northern Luzon, Central Luzon at posible po yung direktang daanan po ng bagyo Luzon, Central at Northern Luzon mga kaibigan, posible po yung direktang daanan. So ngayon pa lamang sinasabi ko sa inyo, may mga nagtatanong sa atin kung apektado ba ang Metro Manila. Siguro naman alam natin kung saan banda ng parte ng Luzon nabibilang po etong Metro Manila Hindi man tayo direkta, pero yung trap po ng malakas na Bagyong Christine ay sobra pong nakakaapekto. So mas maganda na lagi tayong nakamonitor at
nakabantay po. Inaasahan din po within the next 36 hours, ang lokasyon po nitong si Bagyong Christine ay meron pong layunan na 510 kilometers east of the Camarines Norte. Unti-unti po siyang talagang nagbabago yung direksyon at papalapit, halos dinadaanan niya yung mga lugar po dyan sa may bandang Bicol region. Ito po yung magtatalanan ng lakas ng 85 kilometers per hour na lakas ng hangin na may bugso po pumapalo sa 105 kilometers per hour. Pa westward ang kilos po sa bilis po na 20 kilometers per hour. Tropical storm po siya category mga kaibigan, pero inaasahan natin pagdating po ng Biyernes, ito yung magiging isang typhoon category. Pagdating naman ng Sabado, typhoon category pa rin siya. At pagdating ng Sunday po mga kaibigan ng umaga, ito ay tuluyan pong lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon din mga kaibigan, nakataas din po ang storm signal number 1 sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ito mga kaibigan, i-explain ko po sa inyo storm signal number 1 na may lakas ng hangin na pumapalo sa 39 to 61 kilometers per hour, natatagal po ng 36 hours. Apektado po niyan ang southeastern portion po ng Isabela, kasama po ang Aurora, northern at eastern portion po ng Quezon. Marawak po yung mga sakop niyan mga kaibigan, kasama po dyan ang Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama po Ticao Island at Burias Island. Hindi rin po nawawala at apektado din ng storm signal number 1 ng Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte mga kaibigan, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama po ang Siargao. Kaya naman mga kaibigan, mag-antabay tayo. Bukod po kasi sa storm signal number 1, posible po itong tumaas sa signal number 2 hanggang signal number 3. Depende po sa pagkilos yan. Ito nga po si Bagyong Christine. So marami tayong kaganapan at dapat kayong mamonitor sa mga susunod nga po na pagkilos at paglakas po nitong si Bagyong Christine. Dahil nga po hindi ito pananakot, sinasabi ko sa inyo, pagpapaalala po ito para maging handa tayo. Marami kasi sa atin hindi naghahanda, hinihintay pang umulan ng malakas, saka pa lang sila naghahanda mga kaibigan. Kung titignan natin mga kaibigan, kahit nga po ang DILG ay nagbigay na rin po ng risk areas na posibleng tamaan at maapektuhan po nitong tropical storm Christine, at inaasahan po nakataas na rin ang alert level alpha. Hindi pa naman ito ganoon ka delikado, pero ito ay nasa alpha stage na po. Dapat maging handa at mag-ingat po yung mga lugar na aking babanggitin. Ito po yung mga lugar: Abra, Albay, Apayao, Aurora, Bataan, Batanes, Batangas, Benguet, Biliran, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cavite, Cebu, Dinagat Island, Eastern Samar, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Iloilo, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Leyte, Marinduque, Masbate, Metro Manila. Take note Metro Manila, Mountain Province, Northern Samar, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Quirino, Rizal, Romblon, Samar, Sorsogon, Southern Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tarlac at Zambales. Kung titignan nyo mga kaibigan, nasa track po yan ng 55 kilometers per hour na lakas ng hangin, at paglipas within the next 12 to 24 hours, posible pang mas lumakas po yan to 75 to 85 kilometers per hour. Dahil nga po yan sa patuloy na pagkilos nito nga pong si Bagyong Christine. Kaya naman mga kababayan, tulad po ng aking sinasabi, kapag meron po tayong banta ng ganitong klaseng bagyo, ay mas maganda na inform tayo. Unang-una, sinasabi ko, number 1, dapat inform po tayo sa lagay ng panahon, kaya manatili tayo nakaantabay. Kaya ako po, lagi ko po kayo ina-update araw-araw para po mamonitor natin ang lagay po ng panahon. Pangalawa, i-secure po natin ang ating mga ari-arian, mga kagamitan, kapag in case magkaroon ng pagbabaha, nasa taas na, hindi nababahain. Mas maganda nakahanda tayo kaysa maghihintay pa tayong bumaha, saka pala mag-aasikaso. Pangatlo mga kababayan, mag-imbak po tayo ng supply ng mga pagkain. So wag tayong piloso po kung ano lang po yung kaya natin. Mga dilata, noodles, bigas, para hindi na po tayo lalabas, dahil mas delikado kung mamimili kayo ng kasagsagan po ng bagyo. Pang-apat, lumikas tayo, mag-evacuate kung kinakailangan, especially po yung mabababang lugar na lagi pong binabaha, at yung mga nakatira po malapit sa mga ilog. Kapag meron po tayong bagyo or forecast po ng bagyo mga kaibigan, ay prone
prone po kayo sa pagbabaha, no? Kaya mag-ingat tayo, especially yung mga landslide prone area, yung mga nasa matataas na lugar, mag-ingat din po kayo dyan. Pang-apat, sinasabi ko, magkaroon po tayo ng communication plan. Ano ang gagawin natin kapag merong ganitong klase na banta ng bagyo? Unang-una, alamin natin, no, sa mga anak natin, no, kung may pasok ba, no, sa ating lokal na pamahalan. So LG yung mga kaibigan, makipag-ugnayan tayo. May mga FB page na dapat natin i-check kung nag-anunsyo po na walang pasok, no. Dahil kung titignan ninyo, kapag meron tayong heavy rainfall, meron tayong nakataas na signal number 1 hanggang signal number 2 sa ating mga lugar, automatic wala po yung pasok, mga kababayan. So pang-anim, no, manatili po tayo sa loob ng ating bahay kung wala naman tayong importanteng gagawin or mga lakad. Mas unahin po natin at i-secure po natin ang safety natin dahil nga po ang bagyo minsan talaga sobrang mapaminsala yan. Unang-una at panghuli, manalangin po tayo, panalangin natin na ito ay malusaw, no, at mawala po, mga kaibigan, at hindi magbigay ng malaking pinsala sa bansang Pilipinas. So yun lamang update natin sa ngayon. Patnatili po tayong nakalike at nakasubscribe at importante nakahit ang notification bell nyo para ma-notify ko po kayo sa mga susunod natin na weather update. Maraming salamat po.